Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Heights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawa ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay God Forgiveness is renewing everyone through Jesus Christ. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa mga taga-Roma Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay nakamta natin ang kagandahang loob ng Diyos na ating tinatamasa. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin Kabanata 12, talatang 21 hanggang 22. Ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magandang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamani sa inyong ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago na kayo ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 4, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa pita ng laman. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katiwiran at kabanalan. Patuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata 3, talatang 5 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbiyon ng damdamin, masamang pita at ang pag-imbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noong namumuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon, noong pinag-aarian pa kayo ng masamang pita ng laman. Ngunit ngayon, itakwil ninyo lahat ang mga ito. Galit, pot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At nagbihis na kayo ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Patuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 14. Ito po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito, sa ating pamabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Heights Promotions. Atin pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos. Okay, maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula dito sa tema na God Forgiveness is renewing everyone through Jesus Christ. Ngayon ay nais pong ibabatid sa ating lahat ng ating banal na Panginoon Diyos. Nais niyang ipaalam sa lahat at patuloy na ipaalam at ipadama sa ating lahat na tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na magbago mula sa kanyang pagpapatawad sa atin. So, tayo ay pinatawad niya dahil tayo binibigyan niya ng pagkakataon na magbago o magbagong buhay, na yung dati nating pagkatao na makapitan ng laman, o tayo ay kung ano-anong uri ng kasamaan, paglabag sa kanyang kautusan o ano mang uri ng hindi mabuti at
o hindi maganda ay ginagawa natin. Ibig sabihin nga yung makapitan ng laman. Kaya tayo nakagagawa ng hindi mabuti. So ngayon tayo ay sa kanyang habag at kagandahang loob, pinatawad niya na tayo sa pamamagitan nga ng banal na Panginoon Kristo at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbagong buhay, makapamuhay ng panibagong buhay para makaisa sa kanyang paghahari. At ang bagong buhay na ito, ang tatahakin nating pamumuhay, yung inihiyag ng Panginoon Kristo. Yun na nga, sinasabi nga na tayo ay mamumuhay maka-spiritual. At yun natin makapitan naman, iwasan na natin yan. Yun natin makapitan ng naman. Yung tayo ay, yung dati nating pagkatao na tayo ay kung ano-ano mga kabalbalan ang ginagawa sa buhay, ay iiwasan na natin yan. Tatalikdan na natin yung masasamang gawa sa buhay. Para kang nawalan tupan na kanyang binigyan ng pagkakataon ng magbago. Sabi nga ng Panginoon Kristo, siya ay bumaba upang tayo ay iligtas, upang tayo ay pagbaguhin, upang tayo iligtas sa kamay ng kasamaan. So ngayon tayo ay pinatawad para tayo ay masunod upang tayo ay makapagbagong buhay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, maka-spiritual. Paano yun? Inihayag na Panginoon Kristo kung paano tayo mabubuhay na mayroong kaligtasan. Yan nga, kagaya ng sinasabi, tayo ay ganun pa rin mula doon sa kautusan. Yun ay mga gawang mabubuti na hindi pa rin natin dapat gawin. At iba't ibang mga gawa na kung paano tayo pinapanday upang tayo ay makasunod at hindi tayo makagawa ng masama. Yun na nga yung tayo ay maka-spiritual, tayo ay dapat ay may malasakit, pagmamahal sa kapwa. Yan, at dapat ay yung mga masamang gawa, kagaya nung halimbawa tayo ay itatanggalin natin yung mga galit, puot, pamumulta ba, tayo ay marunong magpatawad sa ating kapwa, marunong tayong mahabag. Yan yung mga ugali na dapat natin sa praktikas tayo ay mayroong pagtitiis. So in that practice, naiiwasan natin yung pagkakasala, nasusunod natin yung mabubuting bagay na dapat natin gawin. So tayo ay nagagawa natin yung mabuti mula doon sa binabalangkas ng Bible at iba't ibang mga mabubuti na naaayon doon sa kung paano tayo pinapanday na maging mabuti ng ating banal na Panginoon. Ayan, kaya tayo ay wag nating baliwalain ang pagpapatawad na ito. Dapat ito ay ating yakapin sapagkat ang Panginoon Diyos ay may itinakda. Marami yung hindi naniniwala, kaya kayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, na paniwalaan natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng magbagong buhay. At totoo naman yan, kahit dito sa ating simpleng pamahalaan nga ay makikita natin kung tayo ay nakagagawa ng hindi mabuti. Siyempre tayo ay makukulong, tayo ay mapaparusahan ng pamahalaan. Just simple as that, as God is doing also as a government, na kung ikaw ay lalabag doon sa kanya o gagawa ka ng hindi mabuti, generally ay ikaw ay maaari niyang maparusahan doon sa dagat-dagatang apoy nga. Kung ikaw ay hindi ka magbabagong buhay at mula noon doon sa transition noon kay Jesus Christ at patuloy sa mga henerasyon na yun ay maaari na ipagpatuloy ng mga henerasyon, kinakailangan mabago. Or yung mga tao ay dapat ay makapanimpalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at maisabuhay yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng Espiritu. So yung mga gawain na masasama na kagaya ng ginawa noon, yung mga samang gawain ng mga tao noon, binabago na. At daladala rin hanggang ngayon na yung mga masamang gawa ay wag nating ipagpapatuloy sa ating patuloy na henerasyon, at gawin natin ay yung gawain ng Panginoon Kristo kung paano tayo mamumuhay. At yung iba't ibang mga sinasabi nga ng yung mga gabay ng mga kautusan, yung mga gawang mabubuti na hindi pa rin natin dapat gawin. Hindi nangangahulugan na tayo nananampalataya ay tayo ay maliligtas, na kinakailangan ay sundin natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magpapakabuti, makatuwid. Sa ganun, kung magagawa natin yan, andun yung habag ng Diyos lubusan sa takdang panahon na tayo ay bigyan niya ng lubos na kaligtasan. So tayo ay kinahabagan ng Diyos para bigyan ng pagkakataon at lubusan itong mangyayari pagdating ng takdang panahon sa kanyang paghuhusga. Kung
itong mabuting balitang ito ay ating may sasagawa. In practicing good news o yung mabuting balita, tayo ay hindi mapapahamak. Tayo ay mauwi sa kaligtasang spiritual kung gagawin natin yung gabay ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya natin doon sa Panginoon Diyos. Ngayon ay kung ito ay hindi natin susundin na labagay, maaaring mapahamak tayo from the practical life at syempre to the spiritual life, na tayo ay maparasahan sa takdang panahon sa practical na buhay. Kung lalabagin mo yung pamalan, na doon pa lang sa pamalan mapaparusahan ka na. But even though kahit hindi ka labag-labag sa pamalan, yung ginagawa mo na hindi mabuti, you could be, maaari kang mapahamak sa kapwa-tao mo sa iba't ibang mga bagay, or God will protect the others from your bad behavior sa ganung mga bagay. So ngayon usually kung ikaw naman ay gagawa ng mabigat na pagkakasala, ay siyempre yung government, siya yung kapangunahin, kaya nga yung niya to practicality enforce this abuse. Pero kung ikaw ay gagawa ng at andyan din yun Diyos, siyempre ito protect doon sa mga nananampalataya at ibang mga tao na ginagawa ng hindi mabuti. So kaya tayo ay magbagong buhay, iwaksi yung kasama, sundin ng Panginoon sa Kristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ika nga, tayo ay ang Panginoon Diyos ay ganun nagpapatawad sa atin, pero huwag natin kalimutan na hindi natin dapat ipagpatuloy palagi ang kahit ang Diyos ay mapagpatawad. Huwag natin samantalayin yan na tayo patuloy na gawa ng masama kung nagpapatawad naman ng Diyos sa ating magiging pilosopiya. Huwag nyo samantalayin yan, sapagkat sinasabi nga ng Diyos, kung ikaw ay magpapatuloy sa kasama, maaari ka mapahamak. Maaaring doon sa kaparosang spiritual, sa paghukom, protektahan ng Diyos yung mga ginagawa mo ng kasamaan, or else the government and the other person will doon ka mapapahamak at iba't ibang kapahamakan para kung ikaw ay magpapatuloy doon sa mga gawa mong hindi mabuti. Paglabag sa batas, o di siyempre magiging problema. Hindi man paglabag sa batas na masyado kang nakapagdudulot ka pa rin ng kapahamakan ng kapwa-tao mo, ay mapapahamak at mapapahamak kung hindi ka magbabago, kung hindi mo pagsisisihan ang iyong magpagkakasala. Yun. Muli, sana na nagabayan na namin kayo ng Bible promotion sa inyong spiritual na pamumuhay, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. Patuloy na tayo ay gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Kayo ay maliwanagan sa pagtupad ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng magabayan sa kaligtasang spiritual. Higit sa lahat, syempre yung pagkinig at pagsasagawa ng mabuting balita ang inyong gawin. Pasalamat tayo kung tayo ay nagabayan ng Banal Santa Maria. Subalit hindi lamang ang mga spiritual na ganyan ang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming gabay ang ating banal na Panginoon Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya kung tayo ay mananampalataya. From that kind na tayo ay paghimalaan. No? Hindi lamang sa ganyang klase na paghihimala tayo o kababalagan na pwede tayong gabayan kagaya ng pagliliwanag ni Banal Santa Maria o mga aparisyon. But in another way, maraming kababalagan, himala o gabay ang ating banal na Panginoon in our practical way, in a practical life, para tayo ay makapagpatuloy sa ating pamumuhay with faith in God, practicing the mabuting balita. At mula pa lang dyan, kung ito ay ating isa sa praktika, tayo ay patuloy na mapapalaya doon sa ating sakuko ng kasamaan, at tayo ay makapamumuhay ng mabuti. So yung mabuting balita kung makikagabay sa lahat, we will live good para tayo nasa paraiso kung may kasabuhay natin yan. Ngayon, dahil nga sa hindi naman lahat naniniwala, so patuloy yung pagpapalaya na ang mga tao ay lumaya doon sa mga taong hindi na napalit na kagagawa ng hindi. So yun, muli doon sa interpetuality naman, patuloy tayo magkaisa diyan upang maiwasan yung karahasan, violence sa hindi pagkakaunawaan na uwi doon sa mga iba't ibang mga digmaan, alitan yan. So makagabay ang interfaith unity doon sa pagkakaisa diyan. Nananampalataya o hindi, pag-unawaan, makagabay ng pagkakaisa sa buong mundo, kapayapaan at mabubuting aral ng mga relihiyon. Yan, kagaya ng kapayapaan, pagkakaisa,
gabay sa bawat mga bansa. So mapapaigting yung UN, ang mga iba't ibang mga pagkakaisa. Sana may iwasan yung mga digmaan. Na ngayon kahit na meron tayong nagkakaisa mga bansa, hindi pa rin naiiwasan yung mga digmaan ng bawat mga bansa. Even in internal conflict doon sa loob ng mga bansa. Even though ito man ay nakapropesiya ng ating banal na Panginoon sa Kristo ay patuloy tayo nagpapaigting noong kapayapaan sa ating bansa. Sapagkat ito ay manangyayari sapagkat hindi nga lahat ay nagkakaisa at nananampalataya. So, nangyayari yan dahil sa mayroong hidwaan. Yan. Kung tayo ay magpapayar ng kapayapaan, hindi magkakaroon ng digmaan. So, yun at doon sa CBCP and Vatican Church, kayo patuloy na magabayan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at paliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagpuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo at mabuting balita. At sa ating munding kailan dito sa Bibleized Promotions ay patuloy tayo na nampalataya ng gabay ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo ng kanilang kaliwanagan sa pagbubulod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo. At yung mga pakapamahalaan, maliwanagan kayo at kayo mamahala ng mabuti, matuwid at tugunin niyo yung karapatan ng pantao. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.